Panibagong araw mga mi at panibagong mini vlog na naman tayo. Hello mga mi, kami po ay bagong content creator na may 2.4k followers sa Facebook at may 229 subscribers sa YouTube. Maraming salamat po sa nag-follow at kung hindi ka po naka-follow, pakisuyo naman po, paki-subscribe and follow sa aming page and channel. Pagkagising ko nga ng umaga mga mi ay pinagtimpla na pala ako ng aking partner ng Milo. Yes mga mi, Milo yung iniinom ko tuwing umaga dahil nga ay hindi nga pwede akong uminom ng kape dahil nagdidesiteron sa akin. Kapag nasa hospital nga tayo mga mi ay Milo nga ang ibinibigay sa atin. Kaya maganda ang Milo mga mi para sa mga breastfeeding mom. Habang nagkakape nga kami ay tuwang-tuwa naman itong partner ko dahil nakita niya nga ang aming anak na nagtataob na siya at marunong na nga siyang bumalik. Nagtataka nga kami mga mi dahil 4 months old pa lang si Baby Teron at madali lang talaga siyang natututo. Paminsan-minsan naman mga mi ay may mga words na nga na nasasabi ni Baby Teron. Kaya natutuwa naman kami bilang bagong mga parents. Natutuwa kami na nakikita namin yung anak namin na nag-i-improve na siya. Marami nga rin nagsasabi mga mi na sobrang bilis lang daw nag-improve ni Baby Teron. At mataba daw siyang baby. Actually mga mi, hindi naman talaga pareho ang lahat ng mga baby dahil iba-iba talaga ang mga baby. Inilapag na nga rin mga mi ng aking partner si Baby Teron sa kanyang crib para mga mi ay makakita din siya dito sa labas. Maaga ngang nagsaing ang aking partner mga mi at ako nga din ang magluluto ng ulam namin ngayon. Charis, itlog lang naman yung lulutuin ko. Sorry mga mi, dito talaga kami nagluluto sa labas ng bahay namin dahil nga ay hindi na kami gumagamit ng gasong. Huwag kayong mag-alala mga mi dahil nga ay pag may pera na kami ay gagawa na nga kami ng kusina namin. Baka nagtataka kayo mga mi kapag umuulan saan ba kami nagsasaing. So kapag umuulan mga mi ay doon kami nagsasaing kina lola dahil mga mi meron namang kusina sila lola. Mahirap pa kasi mga mi para sa amin na agad-agad na gumawa ng kusina dahil nga yung partner ko ay busy sa trabaho. Hindi naman porket mga mi na laging tama ang babae, tayo na ang gagawa ng kusina no. Mamali-mali rin naman tayo ganyan no. Nagumpisa na nga akong magluto mga mi dahil nga ay yung partner ko ay dito nga siya kakain sa bahay namin. Yung partner ko pala mga mi ay gumigising siya ng alas 3 ng umaga dahil mga mi ay pupunta siya sa trabaho. Pagkatapos mga mi ay uuwian niya kami nila Teron dahil magsasaing siya. Hoy, kahit nandito lang ako sa bahay, kahit nagbabantay lang ako sa anak namin, sobrang hirap pa rin pagsabayin mga mi ang gawaing bahay. Dahil mga mi, hindi sa lahat ng panahon tahimik yung baby natin. May mga time na yung baby natin ay umiiyak. Kaya sobrang thankful ko talaga mga mi dahil yung napili kong lalaki ay responsable at talagang mga mi, mahal na mahal niya kami. So yan mga mi, yung partner ko nga pala ay kakauwi lang niya galing naligo at ito nga si Teron ibinigay niya sa akin dahil nilabas niya ang crib. Kapag umaga kasi mga mi ay inilalabas na namin ang crib ni Baby Teron dahil kapag paliliguan ko siya ay dito ko na nga rin siya ilalagay kapag papainitan ko siya. Pagkatapos ko ngang magluto mga mi ay dito na naman ako kay Baby Teron dahil ay paliliguan ko siya ngayon. Kapag kasi mga mi pinaliliguan ko si Baby Teron ay hinuhubaran ko talaga siya. Kapag naman mga mi hindi siya nagpupupo ay inaalis ko na ang kanyang diaper. Pero mga mi kapag nagpupupo si Baby Teron doon ko na inaalis ang diaper niya sa CR nila lola dahil doon ko siya nililigo. Papunta na nga kami mga mi sa CR para magpaligo kay Baby Teron. Ganito pala mga mi kapag pinaliliguan ko si Baby Teron at nandito nga rin si Lola mga mi dahil nga ay naglalaba siya dito sa CR. Habang inilapag ko nga si Baby Teron dyan mga mi, ako naman dito sa gilid ay nilabhan ko muna yung mga damit niya. Dahil mga mi ay medyo marami-rami na rin mga mi ang mga labahin ni Baby Teron. Habang naglalaba nga ako mga mi ay ito naman si Lola ay kinakausap nga niya si Baby Teron. Pagkatapos mga mi ay pinaliguan ko na nga si Baby Teron mga mi dahil sobrang excited na niyang paliguan. Sobrang tahimik nga lang din mga mi na pinapaliguan si Baby Teron. Nang mag 2 months na nga si Baby Teron mga mi ay pinaliguan ko na siya ng malamig na tubig dahil mga mi nung pinaliguan ko siya ng maligamgam na tubig ay nagkaroon siya ng parang rashes. Sabi nga nila mga mi, baka daw hindi ko nabanlawan ng maayos. Pero mga mi, binabanlawan ko talaga ng maayos kapag pinapaliguan ko si Teron. Simula nung pinaliguan ko na siya ng malamig mga mi, ay nawala na yung mga
rashes sa kanyang mukha dahil mga mi parang fresh na yung naliligo niya. Kaya ngayon mga mi na magpa 5 months na si Teron ay sobrang tahimik na niyang paliguan kapag pinapaliguan ko siya ng malamig dahil nasanay na siya. Mas mabuti na rin kasi itong mga mi dahil nga ay para fresh na ngang tubig ang kanyang nililigo. Pagkatapos kong paliguan si Baby Teron mga mi ay balak ko sanang maligo rin, pero mga mi giniginaw na si Baby Teron dahil nga ay naglaba pa. Kaya mga mi, inuwi ko na lang muna sa bahay si Teron at saka binihisan ko na siya para mga mi hindi na siya maginawan. Pagkatapos kong ang bihisan si Baby Teron mga mi ay iniwan ko muna siya sa crib niya para maarawan siya. Isasampay ko pa kasi mga mi itong mga nilabhan ko para madali na nga ring matuyo. Ganito na talaga mga mi kapag nanay na tayo, dapat bilisan natin yung mga kilos natin para matapos natin yung mga gawain natin. Pagkatapos nga ng mga gawaing panlabas, hoy may ganun. Dito naman tayo sa gawaing pangloob, charot. Iniligpit ko na nga rin mga mi ito na kalagay nga sa lamesa namin para nga ay mabilis na nga rin tignan. Yaan nyo mi, kapag nakasahod na tayo dito at nakapagpatayo na tayo ng magandang bahay, hindi na ganitong bahay yung makikita nyo. Charot lang. Hindi ko na talaga alam mga mi kung ano na nangyari nitong bahay namin. Nagkaramotsin. Dito ko na nga rin tatapusin ang aking video mga mi. Paki-follow and subscribe na lang po. Salamat.